that just came out yesterday. The data was taken in the latter part of May leading up to the elections, and it showed that former President Duterte still enjoys the highest trust rating compared to even Vice President Sara Duterte, and then much greater compared to our current President Bongbong Marcos. What do you think accounts for that? Yung nananatiling malaking tiwala ng mga Pilipino kay former President Duterte, considering na matagal na po siyang wala rin sa pwesto. Yeah, good question. Alam mo to si Magalong, mga idol, huwag tayo magtitiwala dito. Fake DDE supporters to, di ba? Kasi itong si Magalong, solid North to, solid BBM supporters to. Kaya kayong mga loyalist, huwag kayong umiyak dahil si Magalong, solid BBM yan. Hindi yan magtitiwala kay Duterte. Sinungaling yan si Magalong. Alam mo mga loyalist, huwag kayong maniniwala kay Magalong. Sinungaling yan, fake news yan. Pakinggan nyo mga loyalist, pakinggan nyo mga idol. Kung totoo bang fake Duterte supporters itong si Mayor Magalong. John, Attorney Karen, alam mo during my first term, nung panahon na ni President Duterte, when I ran, ang lagi kong iniisip noon is, bakit kaya mataas ang rating ni President Duterte? Ang iniisip ko, yung mga nasa survey ng mga tao, takot lang. Takot lang. Oo, mga takot talaga yun. Kasi sa war on drugs talaga, maraming nagtatago nang lumabas, nang maging presidente si BBM. Yan, mga idol. Naglabasan ulit sila. Mga pro-BBM na ulit sila. Tama ka, Magalong. And then when I started campaigning and doing the house to house, tinatanong ko yung mga tao, sinong gusto nilang presidente? Sinong gusto yung presidente ngayon? Siyempre si BBM. Drug-free, mura ang droga, ang dami-dami. Diba? Hindi nyo ba nararanasan ngayon? Mas maganda ang administrasyon ni BBM. Ang taas ng rating ni presidente, ni PRRD. Ang first na reason is yung feeling of safety. Pati yung mga madre, nakita mo naman kung paano kumisan nag-disrespect na ni PRRD si Pope. Pati nga yung Panginoon natin, dinidisrespect na niya. Pero may nakakusap ako mga madre. Sabi ng mga Duterte kami. And tinatanong ko sa bakit? Yung feeling of safety na kahit anong oras uuwi ka, safe na safe ka. Unlike in the past na dadaan sila sa eskinita, takot na takot sila dahil may mga drug addicts. And during that time, involved na rin yung mga ibang PNP personnel. Meron na rin tayong mga narco-politics. Huwag kayong maniniwala, mga idol. Nagsisinungaling lang to si Magalong. Masama si Duterte, minumura ang Diyos nyo, di ba? Kaya ito si Magalong, nako, fake Duterte supporters to. At mga maralaking mga well-known businessmen na involved na rin sa drug. Kaya nakakatakot ang situation nun eh. Kaya more of the safety issue sa tingin ko, yes. Well, as a mayor, nakikita niyo po ba yung difference? Because right now, marami nagsasabi na nag-deteriorate na yung peace and order sa Pilipinas. Ano daw? Nagde-deteriorate na yung peace and order sa Pilipinas. Kaya pala, kaliwat kanan ang patayan. Malakas ang drug trade. Deteriorated na sa pagiging narco-politics, ganon. Yung sa sobrang dami ng mga naglilipanan ng mga illegal activities, deteriorated na talaga ang bansa natin. Kidnapping in the past months that was reported, but also incidents of robbery na hindi parang ngayon lang ulit dumadami. So, I personally don't know if this is backed up by data na apart from yung anecdotal. Ito yung feedback sa akin ng some members of the community. Dati-rati raw pag tumawag sila sa police, let us say meron silang na-detect na ongoing na mga parang drug transactions, o feeling nila na merong presence ng mga drug addicts sa lugar nila. Pag tumawag sila noon, ang bilis ng reaction. Ngayon daw, it takes time for the police to react. Ayun ang complaint nila. Tapos nakikita na nila, ako naman.
bakit naman sila mag-aagarang action? Alam naman nila na napakaganda ng administrasyon. Nakita naman natin, 'di ba? Yung absentee voting, yung mga pulis, mga sundalo, hindi nanalo yung alyansa kasi gustong-gusto nila yung administrasyon ni BBM. Sa Regional Peace and Order Council members, I asked yung ating mga law enforcers, tumaas ba ngayon ang incidents ng drug drug cases natin? O kaya yung pati yung mga civilians members namin ng mga civil society, anong feeling ninyo? Sabi nila, tumaas. Tumaas talaga. So, ibig sabihin is bakmay. Oy, Magalong, sinungaling ka. Hindi tumaas, ha? Dumami lang. Kau naman. Hindi naman yung puno natataas. Dumami lang yung mga adik. Dumadami lang yung mga illegal activities sa administrasyon ni BBM. Grabe ka, Magalong. Ikaw talaga, fake DDE supporters ka. Talaga, Magalong. Isa ka talagang solid north. Take data at the same time, observation. At kung titingnan mo rin yung recent na survey ng Pulse Asia, why talagang isa sa mga disapproval kay Presidente, number one is yung inflation. Pangalawa is corruption, di ba? Pangalawa is corruption. And number three is yung fighting criminality. Yun yung mga concerns nila ngayon. O, di ba? Itong si Magalong, kung papakinggan natin, solid north to. Naniniwala ito na maganda yung administrasyon ni BBM. Parang loyalista rin to, di ba? Na talagang naman, hindi matanggap ang katotohanan. Kaya, kung gusto mo, mag-usap pa tayo, follow for more.